Binigyan naman ng financial assistance ng gobyerno ang mga kaanak ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi. Meron din daw silang matatanggap na tig 1 milyong piso mula po sa negosyanteng di pinangalanan ng Pangulo. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Binigyan ng checking nagkakahalaga ng 250,000 pesos na financial assistance sa mga pamilya na may 101 sundalong namatay sa bakbakan sa Marawi. Bahagi ito ng Go Negosyo Kapatid for Marawi na pinangungunahan ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Kasama sa pagtitipon si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo. Sa kanyang talumpati, nakiramay ang Pangulo sa mga naulila ng mga sundalong nasawi sa Marawi. Dinaramdam nga raw niya tuwing may namamatay na sundalo o pulis. Binigyan pugay din ni Duterte ang mga sundalo at pulis na batid daw ang panganib pero ipinagpatuloy pa rin ang pagganap sa tungkulin. Pero may pakiusap ang Pangulo sa mga nakadestino roon. You remain strong in heart and mind. Honor your foreign comrades by making sure that your sacrifices will not be in vain. And do not be killed. Inanunsyo rin ng Pangulo na may tig 1 milyon na mga kaanak ng nasawing sundalo mula sa isang negosyanteng hindi na pinangalanan. Aminado ang Pangulo kahit anumang halaga, hindi mapapantayan ang pait ng mawalan ng mahal sa buhay. Bilang isa ring ama gaya ng mga nasawing sundalo at pulis, ikinuwento ng Pangulo na takot daw siyang mamatay hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Sabay kwento na minsan daw siyang tinutukan ng baril ng New People's Army. Kasunod na niyan, nagpahayag na siya ng galit sa mga makakaliwang grupo na hinarap niya sa rally. Inungkat pa niya ang ginawang pag-angkin ng mga kadamay sa mga pabahay para sa mga pulis at sundalo. Yung rally, pinuntahan ko talaga sila kasi sabi ng security ko doon sa Congress, minumura daw ako. Itong mga left, you are almost anarchists. Yung para sa inyo wala ng batas. Basta't na lang inaagaw ninyo kung kasi walang gobyerno. Tila nanumbat pa ang Pangulo dahil sa ilalim lang daw ng kanyang termino pinayagan ng mga makakaliwa sa loob ng Malacanang. Sabay pa birong sinabi, kakausapin ko kayo, nandito sa Malacanang first time, nakapasok kayo dito, pinasyal ko pa kayo. Handa pa ng pagkain yan. Itong mga ito, bakit na inyo nilason? Patutsada pa niya kay CPP founder Jose Maria Sison. Sison, tumanda ka na lang dyan. Ayaw mo pang admitahin na may sakit ka. Pakabakakon mo. Kaya nga pinapaalis na kayo sa Norway. Alam mo yung Norway, yung partido ngayon na humawak ng gobyerno, matatalo ang issue dahil sa gastos na pinatira kayo doon at yung ospital mo wala kang bayad-bayad. Tumaawa ka naman sa Norwegian government, magpakamatay ka na lang. Dano Tingkungko, GMA News.